OTW to work. Kaya lang madilim, hindi makita ang face ng person. Hindi makita ang face ng person. Ayan, nakita na. Basta po mga kasilip. Medyo late pumunta ng work kasi day off ni Armando, hiyahatid niya ako. Pag hindi day off, 4:30 pa lang naalis na kami sa bahay. Dyan ang ulan. Buksan na. Kita ko sa inyo. Bahay dito sa gilid ng aming dinadaanan. Mga tipid ng ilaw. Hindi sila nag-ilaw talaga. Street light dito, mahal ano yan? Solar o ano? Hindi yan solar. Pero may ibang solar, diba? May nakikita ko may solar pan. Ganitong oras ang ingay ng mga ibon dito. Friday ngayon. Last day ng 1 week work. Saturday and Sunday off na naman. Last year, November din. November pala noon. Ngayon, December naman. December 27 ang flight natin. Last year, October 29 yung flight natin. Pero mas matagal-tagal ngayon. Kasi, December 27, flight going to Philippines. Tapos, balik namin February 10. Medyo matagal-tagal ngayon. Ay
ano, alalahanin na. Kasi yung uwi naman ni Armando, ano, kasal kasi ng anak niya. Ay, kaya naman napabigla na naman ng uwi. Dapat hindi uuwi eh. Kasi kauwi lang namin last year. Ay biglang nagpakasal yung kanyang bunsong anak na lalaki. No choice, uuwi talaga. Kailan ba yung kasal? January 6. January 6 sa Cavite ikakasal. Cavite yun. Tapos kami ay check-in na lang sa Tagaytay. Doon na lang matutulog. Kinabukasan ang kasal. Punta kami ng Tagaytay mga January 5. Biyahe galing Bicol. Ang Tagaytay January 5 tapos 6 tapos after konting pasyal sa ano sa Maynila, isang araw pasyal sa Maynila tapos uwi na. Siguro mga ano lang tayo sa ano Tagaytay Hotel 5, darating tayo 5 ng gabi tapos 6 dalawang gabi ano kasi syempre sa kasal maghapon kayo gabi alis ang agad hindi papasyal muna tayo dun sa ano sa Okada, bibili muna tayo ng kung anik-anik na ano. Konting relax, then uwi na. Dalawang gabi lang kami sa ano, sa Tagaytay. Mahal ang hotel sa Tagaytay eh. Napapahanap ako ng transient house doon eh. Wala daw makita si Kenneth eh. Malayo. Maganda kasi yung transient house lang ay sa hotel mas mura-mura yung transient house tapos pwede ka pa magluto para makatipid-tipid sa pagkain. Hindi mo tinanong sila ano kung sasama sa iyo? Sila Kuya Panel. Hindi siguro no, pilay si Kuya Panel ano. Ay si Silvia, yung mga anak. Hindi. Kasi pag yun natin siyempre gastos. Gastos sa akin ang gastos. Ka tipid-tipid. Huwag na lang, tayo na lang. Si Nono, ako, ikaw. Para hindi ano sa sasakyan. Bagay, ano, ang dami nila. No choice, ikaw ang gagastos. Eh, ikaw ang abroad eh. Sinuno na lang paano natin. Sa bahay ang kasal, di ba? Ang reception. Sa hotel ba? Ay sa restaurant?
balik na lang January. Kasal. Siguro pagbalik nila ng January, diretso na sila uwi din. Hindi. Hindi pa rin. Mag-i-stay muna sila sa bato. Ah, sa Bato. Kasi andun si Vilma, no? Tagal din naman ang bakasyon nila, no? November. Kailan ba flight nila? November 8? Yata. Uwian lahat ang family, guys. Uwian at gastos. Gastusan. Gastusan. Yan ang papel ng mga abroad. Magtatrabaho, mag-iipon, uuwi, at gagastos. Yan ang mga buhay abroad. Dito naman sa New Zealand, ang gawain, trabaho, pagkatapos trabaho, uwi, kakain, matutulog, sa gabi paggising, trabaho uli. Walang gagastusan, yung food lang. Wala namang nightlife dito. City of Lower Hutt. Si hindi na nakikita sa TSB, si Junjun, umuwi na ba? Yata eh. Umuwi na sila? Yata. Wala na, sabi ni Shirley, hindi ko na nakikita si Junjun dito. Si anak ni Kuya Mando. Sabi ko, bakit? Hindi na daw niya napapansin doon sa second floor eh. Sa IT. Nag-text nga sa akin kung anong kulay ang suit ko. Sabi ko itim. Itim? Bakit sila? Anong kulay? Yung Bakit mag-iitim ka? yun ang sabi nila eh. Itim daw? Yun ang motif ng kasal nila, itim. Ganda. Sosyal. Pag itim ang kulay ng kasalan, sosyal. Ano ba yung binili mong pangtaas? Amerikana. Amerikana, tapos pantalon na Itim. yung dati mo? Hindi. Ay, bumili ka rin? Terno na? Ang suit dyan, tierno. Saan mo binili doon? Sa brother, ano ba yun? Alistair Brothers. Oo. Ganda ng nila, motif, steam. Magkano bili mo lahat sa terno mo? 1,000 yata. 1,000 yan? Yung lahat pinamili ko. Pati sapatos, pati belt. Magkakasama na. Yung nakahanger doon. Anong sapatos yung binili mong Alistair. Ay, big yan. Big, Johnny Big. Johnny Big. Talagang nag-day off akong ulan. Oo nga, naulan naman, Parang sinasadya eh. So,
Sobra ka naman. Hindi naman siguro. Napipinig kasi dito yung ulan eh. Oo. Unpredictable nga dito. Minsan sinasabi may ulan bukas, wala naman. O pag sinabi mo namang mainit bukas, naulan naman. Minsan hindi rin natatama. Naulan kasi guys, ay naambon na kasi guys. Bukas parang lahat ang ilaw, ang street light. Alas 6 na. Alas 6 yata yan mga matay. Ha? Alas 7? Alas 6. Alas 7. Sabay-sabay yan. Madilim-dilim pa kasi guys eh. 6 na. Uulan nga kasi tingnan nyo guys ang langit to. Puro dark clouds. Bakit ganun madilim ang madilim ang dagat? Madilim ang ng dagat. Ang lagay ko gagawin yung Na? daungan ng barko. Kaya nga, yan nga sabi ko sa iyo. Kasi parang hindi sila kasya doon, no? Sa may daungan diyan. Tapos train na lang ang magdadala sa kanila. Ang pa, kapag may yung tourist barko, pag nadaong dyan yung mga passenger cruise, wala nang maparkingan yung inter-islander. Naggagawa kasi guys ng isang daungan dito sa may Wellington. Isang ano ba yun? Pier. Isang maliit nga lang eh. Kaya yung mga barkong yung mga tourist, pag nagkakasabay-sabay pumunta dito, wala silang madaungan. Yung lalo na yung inter-islander na dito lang nagbibiyahe. Pinagbibigyan nila yung mga passenger cruise na tourist sila ang pumapark na dyan sa gitna. Yung tourist na barko dito na, sila ang nagpa-park sa parking nila. Kaya nagpapagawa uli ng isang pier.
city in the morning. Napakatahimik. Ito ang city na napakatahimik. Dati guys, ang alam ko, ang capital yung Auckland. Hindi pala, ito pala yun. Ito palang Wellington City ang capital ng New Zealand. Kasi sa Auckland mas maraming tao kaysa dito. Mas maraming napapasyalan kaysa dito. Dito yung malakas ang ulan, no? Kasi tingnan nyo guys yung langit, oh. Very madilim. Oh, ito guys ang sinasabi kong daungan ng barko dito, ang pier dito. Pakaliit lang. 3 barko lang yata ang nakaka-park dito Isa, dalawa, ay 4 lang. 1, 2, 3, 4. 4 na inter-islander. Hindi pala siya inter-islander tong isa, cargo, sinasakyan ng mga kotse. Touchdown City of Wellington. Dito naman sa kabilang pier, sa isang ng barko, nga ito mahal? Blue Ridge. Blue Ridge. Ito mga cargo ship. Yung dito. Yung doon sa kabilang yan. Yan yung Blue Ridge din. Passenger na barko dito. Ayan dyan. Blue Ridge. Ito ang center point ng Wellington. Welcome to the city of Wellington. Ayan guys yung Blue Ridge. Ayan. Yung barkong kulay blue ang iba naman siya. Ayan. Dito na lang guys. Like and share, comment, click the notification bell po para updated po. Salamat po at paki-subscribe na rin po. Salamat. Ingat po lahat. Aray ko. God bless po sa inyong lahat. Yun ang National Defense
Defense, Minister of Defense pala. Laging bukas ang ilaw na building na yan. Yun. Ha? Linya dito. Dati yellow yan, ano? Touchdown, Parliament House, my workplace. Bye guys.